Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So, bigyan ko kayo ng mga developments na nangyari sa Senado kasi may banta po sa Senado. So kailangan talagang i-secure ito. Kasi sabi ko nga sa inyo mga kababayan, may connection ito palagi sa impeachment ni Sara Duterte. Yung Congress po, the House Prosecutors ready na para po sa kanilang trabaho sa impeachment, pero yung Senado po patuloy na ginugulo. At alam na ninyo kung anong kampo yung nanggugulo po sa Senado. And this time, bigyan ko po kayo ng mga development ngayon. Yung palasyo po nag-react na rin. Sabi po ni Jose Castro, sa mga nagtatangka, kayo man ay senador o ordinaryong tao, di kayo makakaligtas sa kamay ng batas. Binalaan ni Palace Press Officer Jose Castro ang sinumang na magtatangkang manggulo sa Senado na mananagot sila sa batas. Kasunod ito ng intelligence information ng NBI na mayroong umanong potensyal na security threat sa Senado. Ayaw nilang tantanan talaga yung panggugulo, mga kababayan, as a distraction, at sabotahe. Kasi palapit ng palapit po ang pagtutuos. The day, mga kababayan, ng impeachment trial ni Sara Duterte. Kaya gumagawa sila ng mga aksyon para guluhin ang Senado. Ngayon, ito din yung latest action ng Senado, mga kababayan. Sa pangunguna po ni Senate President pro tempore, Win Gatchalian, may advisory na po na pinalabas ngayon pa lang. Basahin natin yung advisory. Work from home arrangement on June 10 to 11. Sabi dyan, in light of the security threat information relayed by the NBI, Director Melvin Matibag, and to allow the conduct of necessary security assessment, inspections, and other precautionary measures within the Senate premises, all Senate Secretariat and Senate proper employees are hereby authorized to work from home for the remainder of the week, June 10 to 11, 2026, Wednesday and Thursday. The safety and security of all Senate personnel remain a foremost priority as the concerned authorities undertake the appropriate security protocols within the Senate premises. Heads of the offices shall ensure the continuity of operations through appropriate remote work arrangements. If and when necessary for the performance of security, safety, maintenance, and other essential functions, heads of offices may require the on-site attendance of personnel. The names of personnel required to report on-site shall be submitted to the Office of the Sergeant at Arms or OSAA. Please be guided. Please be guided accordingly. Yan po yung memo. Advisory ngayon pa lang pinalabas ni Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian. Siyempre, si Alan Peter Cayetano na kapitoko pa rin, mga kababayan, ay nag-react, binigyan niya ng malisya itong NBI report, mga kababayan, na threat sa Senado. Naglabas din siya ng statement. Ayan o. We have taken note of reports that certain members of the Senate received information from the NBI regarding an alleged threat to the institution. If the threat is credible, then every senator, every member of the Secretariat, and every individual who works within these walls deserves to be informed and protected. Security is not the concern of one bloc, it is the concern of the entire Senate. So the questions are simple. Why was this information shared with some senators and not others? What is the nature of the threat? Who assessed it? And on what evidence? And we must be candid about the source of this threat. It did not come from the Senate's own office of the Sergeant at Arms.
the office constitutionally charged with protecting this institution. It came from the NBI, and any honest accounting requires us to weigh that source carefully. This is the same NBI whose personnel only weeks ago attempted to prevent an elected senator from performing his duties, physically assaulted a Senate employee, and recklessly provoked an armed confrontation with our own Senate security inside this very grounds, an incident in which shots were fired within the home of the legislature itself. It is the same NBI whose director days ago walked into a contested committee proceedings and publicly proclaimed which faction he deemed legitimate, discarding even the appearance of neutrality in an internal dispute of a co-equal branch. And it is the same NBI now offering itself as the sole source of an unspecified threat it refuses to disclose, even to the senators it claims to be protecting. A clearly partisan NBI that was itself a party to violence within these walls cannot credibly appoint itself the guardian of our safety. And there is a more basic question. Since when has the NBI been the lead agency on matters of national intelligence and security? Where in all of this are the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police, the institutions actually mandated to assess and respond to threats of this nature? Has this so-called intelligence been validated by the National Intelligence Coordinating Agency or by anyone in the professional intelligence community? Or are we expected to act on the unverified say-so of a single agency untested by the very bodies under whose competence this property falls? There is also the matter of how much information is handled in every functioning legislature, and in our own experience, a genuine threat to the institution is shared across the entire body. Administration and opposition, majority and minority alike. It is never the private possession of one faction. The moment a security threat is briefed to some and withheld from others, it ceases to be a security matter and becomes a political instrument. And the timing demands honesty. This threat surfaces precisely as the testimonies made in the latest Blue Ribbon Committee hearing begins to press for answers from the names it has raised. We are asked to accept that this is coincidence. The Filipino people are not so easily convinced. These are not partisan questions. They are questions of governance, which is why we should never take such information at face value. We establish the facts first. The proper response to any threat is not panic, speculation, or maneuvering. It is productivity and prudence. Productivity because the Senate cannot allow itself to be pulled away from the urgent concerns of the Filipino people. Mindanao is recovering from a major earthquake. Families are absorbing the rising cost of fuel and food. Farmers and fisherfolk continue to bear the brunt of a disrupted climate. Critical economic and emergency measures remain pending. These are the matters that deserve our attention. Kayo ang hindi po nagtatrabaho sa Senado. Di ba? Sige na lang po ang sige na lang ang live selling po ninyo. FB Live. Kayo itong hindi nagtatrabaho, parang si Sara Duterte, yung amo po ninyo. At yung unang-una, yung kaguluhan sa Senado, di ba kayo nagsabi that the Senate is under attack? Galing sa inyo po yon. Sa kampo ninyo galing. Nang ipuslit ninyo si Bato de la Rosa at patakasin, doon nagsimula yung gulo. Pinuslit ninyo papasok si Bato de la Rosa para maagaw ninyo yung posisyon kay
Alan Peter Cayetano. Ngayon po, nasa minority na po kayo at saka 10 na lang kayo. At ngayon, magiging 9 na lang siguro. Kasi sabi, si Joel Villanueva lilipat na sa bagong majority. So wala na kayo totally. So dapat manahimik na lang po kayo. At itong security threat na to, siyempre hindi i-communicate sa inyo po. Di ba? Kinomunicate ito siyempre kay Sherwin Gatchalian. Kasi siya yung recognized by the palace and by the executive. Hindi sa dahil partisan yung NBI. Kayo po kasi hindi man nire-recognize. Nire-recognize na leader ng ngayon ng Senado si Sherwin Gatchalian. Kasi yung mga actions natural dapat nang gagaling doon sa Senate majority. Kasi yung Senate majority silang yung may karapatan sa administrative operations ng Senado. Kaya nga pinalitan po yung usaan ninyo kasi yung usaan ninyo suspended na yon si Aplaska. Malinaw, yung Senate Secretary po na nire-recognize ngayon sa mga meetings tungkol sa okasyon ng Independence Day celebration yata yon. Ang in-invite po yung secretary na nandun sa Senate majority. Wala na po sa inyo. Kaya kailangan tanggapin na po ninyo. Huwag na ninyong kulayan ito na sinasabing security threat. That is the concern of our authorities. Pasalamat nga kayo, yung NBI po ay nagbigay ng information about the security threat. Unang-una yung sabi ninyo na binugbog doon. Kasi nga po, obstruction of justice. Siniserve yung, di ba? Siniserve yung warrant of arrest. Tapos pinigil ninyo yung NBI. Then, eventually, pinatakas ninyo si Bato de la Rosa. Kahit saan po silipin na anggulo, mali po yung grupo ninyo. Mali yung mga Duterte senator sa mga actions ninyo na ginagawa. Parang ang turing ninyo sa Senado, pag-aari na ninyo. Hindi po ninyo pag-aari yung Senado. That is the Senate of the people by the Republic of the Philippines. At kitang-kita yung faction ninyo. Wala nang respeto sa institusyon ng Senado. Kita ninyo yung bogus committee ninyo. In-invite yung 18 Marites. Anong ginawa? Hindi man pumunta doon sa hearing, nagpa-press con si Baligod doon sa opisina ni Robin Padilla. That is disrespect. Arap-arapan na disrespect sa legit na committee. Di ba? Yung turing ninyo sa Senado, parang kayo na yung may-ari. Mga utusan lang namin kayo dyan, Alan Peter Cayetano. Mga utusan lang namin kayo. Kaya huwag kayo masyadong nagmamayabang dyan at inalis na kayo as Senate President. You have to recognize that. You have to accept that. Walang nagre-recognize sa inyo, kundi kayo-kayo lang, mga DDS lang. Walang nagre-recognize sa inyo. Hindi ko nga maintindihan kung bakit bumubulong-bulong ka kay Lisa Marcos after na atakihin mo yung kanyang asawa in accusing the majority senators, the majority bloc na Senate of Malacanang. Then afterwards, nandun, bumubulong-bulong ka, tumaiming ka para makadikit kay Lisa Marcos. Ano pala yung purpose mo? Bakit kailangan mong bumulong-bulong? Di ba? Di ba kakapalan na yun ang mukha? So ito ngayon mga kababayan yung sitwasyon sa Senado. Heightened security. Hinigpitan na po mga kababayan kasi anong nangyayari? Labas-masok itong mga hindi mga otorisado. Heightened security. Kailangan gawin ito mga kababayan. Post ni Nino Jesus Orbeta ng Philippine Daily Inquirer, Senate tighten security protocol. Senate security personnel inspect arriving vehicles
and visitors at the Senate of the Philippines premises in Pasay City Tuesday, June 9. Authorities tighten security protocols within the complex after the National Bureau of Investigation reported potential risk. Kailangan gawin ito, mga kababayan ng ating gobyerno, kasi grabe ang pangabuso ng kampo ng mga Duterte. Ginugulo po yung Senado para po ang impeachment trial masabotahe po. Di ba? Kaya nalulungkot yung ating mga House prosecutors. Kung walang kasalanan po si Sara Duterte, dapat ready kayo na dinggin yung presentation ng mga ebidensya. Kaya lang kung ano-anong ginagawa ninyong drama dyan sa Senado. Di ba? Kaya tama itong commentary ng isang netizen, mga kababayan, na pinadala dito sa atin. Sabi dito, impeachment focus, distraction of at maruming laro. May distraction at maruming laro na ginagawa, mga kababayan, dyan sa Senado. So yung ating mga House prosecutor, buo ang determination nila, mga kababayan, na ituloy ang impeachment. Kasi bit-bit nila yung matitibay na ebidensya at approval ng ating mga mamamayang Filipino. 74% sa ating mga mamamayan nagsabi dapat ituloy ang impeachment trial. So nabigo po, mga kababayan, ang demolition job na gustong gawin ng kampo nila. Nitong gamit ito pong 18 so-called maleta boys at yung maruming laro nitong mga DDS-aligned senators na ang layon lamang po mag-ingay, manggulo at ilihis yung mga issue. Ilihis yung atensyon ng publiko dito po sa bilyon-bilyon na korupsyon na kinasasangkutan po ng kanilang amo na si Sara Duterte. So ang demolition job na to, gamit yung Malita Boys, isa pong malinaw na kalkuladong sabotahe para sirain yung credibility ng prosecution panel. Lahat sinabit po yung prosecution. Subalit yung marumi pong taktikang ito ay mabilis na gumuho sa harap ng batas at opisyal na record. Na-booking po yung kanilang mga gawa-gawang kwento. Ang daming botas. At nabulgar din, mga kababayan, yung sabi, bribe ito, mga kababayan, na mga Malita Boys ng 5 million each para lang magsalita, magpa-interview at gumawa ng ingay. So malinaw siyang desperadong diversion, mga kababayan. Hindi po matitinag ang katotohanan. So sa interview, mga kababayan, kahapon, mariing ipinahayag ni Representative Terry Ridon na kahit anong urian niya ng dumi, kasinungalingan at fabricated na mga kwento, ang iba to sa kampo ng depensa, hindi nito kailanman mabubura o maitatago ang mga dokumentado at matitibay na ebidensya ng korupsyon na hawak nila, mga kababayan. So bigo po yung sabotahe na gusto nilang gawin. So sa kabila, mga kababayan, ng ingay at tangkang panggugulo sa institusyon ng Senado na natiling legal, plansado at organisado, mga kababayan, ang mga naging hakbang ng prosecution sa pag-usad po ng paglilitis. Formal po at buong galang na kinilala na po ng House Prosecution Panel ang legal na pamumuno ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na magiging presiding officer, mga kababayan. Hindi si Alan Peter Cayetano po. Ang kinikilalang presiding officer po, itong si Win Gatchalian, na mamamahala po sa impeachment court. So para po matiyak ang opisyal na pag-usad ng mga legal na proseso, direkta po na at personal na sinumite ng panel ang kanilang opisyal na manifestation at tugon sa opisina ni Gatchalian at saka sa bagong hirang na Senate Secretary na si Renato Bantog Jr. So ang hakbang na to, mga kababayan, ay maigpit pong sumusunod sa iisang direksyon at kautusan ng buong mababang kapulungan, the Congress, sa ilalim po ng pamumuno ni Speaker Boji D, para po maiwasan yung anumang legal
na kalituhan sa gitna ng Senate leadership row. Kaya gustong gulangan mga kababayan ni Alan Peter Cayetano si Win Gatchalian. Ni-reject ni Win Gatchalian yung proposal na dapat niya tayo yung dalawa tayong signatory. What? Gugulangan po sana. Akala niya magugulangan niya si Win Gatchalian. So tuloy po ang gulong ng hustisya. Huwag kayong mag-alala mga kababayan. Walang atrasan at walang puwang mga kababayan yung kompromiso dito. Bit-bit ng mga prosecutor ang sagradong mandato nila ng ating mga mamamayan na papanagutin yung mga mapang-abuso sa pundo ng bayan. Walang sino man ang mas mataas pa sa batas mga kababayan. So ang ingay po na nililikha nito mga DDS-aligned senators, hindi sa legal na depensa, kundi isa pong desperadong pag-amin na wala silang maisagot sa mga dokumentong ebidensya ng korupsyon. So ang kanilang maruming laro, mula sa pagtatanggol ng mga peking marines hanggang sa pagantala sa mga sesyon, isa po siyang hayagang paglapastangan sa kanilang sinumpang tungkulin bilang mga senator judges. Puro politika po, puro kaguluhan ang ginagawa nila imbes na mag-ready sa impeachment trial. Iwan ko kung binabasa nila yung sinabmit mga kababayan na articles of impeachment, yung mga detalye nun. Di ba? Baka hindi nila binabasa. Kasi yung panahon nila, naubos na lang dito sa kaguluhan na sila din ang may gawa sa Senado. So sa ilalim mga kababayan, ng batas sa rules of impeachment, ang Senado ay magpapatupad ng isang constitutional duty. Hindi po isang palengke ng propaganda tulad ng ginagawa nila ngayon. Ang tungkulin nila ay para timbangin ang bigat ng ebidensya. Hindi para magsilbi pong personal bouncer o abogado ng isang akusado tulad ni Sara Duterte. So ang pagkapit ng mga senador na to sa maruming laro at pag-imbento po ng mga distraction, malinaw pong obstruction of justice sa korte ng opinyon ng publiko. Ang kanila pong ginagawa, malinaw na hindi pagtatanggol sa institusyon, kundi tahasang pagsabotahe sa impeachment trial. Dahil alam po nila na sa oras na mabuksan ang mga bank records at saka mga AMLAC documents sa July 6, yung pagsisimula ng trial, tapos na po ang laban at wala na silang maisasalbang mukha. Hindi po papayag yung prosecution at 74% na sambayan ng Pilipino na ang hustisya mga kababayan ay madaig ng kanilang mga ginagawang drama sa Senado at saka political circus. Yan ang ginagawa nila ngayon. Ang impeachment trial mga kababayan ay usapin ng bilyong pisong pondo ng bayan. Kaya kahit anong maruming laro na ginagawa nila, distraction at bayarang circus ang iba to ng mga DDS senators. Hindi nito kayang burahin ng katotohanan ng AMLAC records at yung nagkakaisang hatol ng 74% na mga Filipino na dapat panagutin si Sara Duterte. Yon mga kababayan.